More! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Magandang araw sa inyo, Miss M at Reggie V. At binabati ko na rin ang mga avid listeners ng station nyo. Ako nga pala si Marie, 29 years old at isang teacher sa isang private school sa Quezon City. Kasal na po ako for 5 years now, and I am married to the most wonderful man in the world. His name is Raymond. Mon na lang ang itawag niyo sa kanya. Masasabi kong si Mon ang pinakamalaking blessing ng buhay ko. Dahil na rin sa lahat ng pinagdaanan naming pagsubok sa buhay, siya lang ang umalalay sa akin at hindi ako iniwan. Sa loob kasi ng 5 taon naming pagsasama bilang mag-asawa, Miss M at Reggie V, ilang beses kaming kinailangang dumaan sa halo-halong saya, sa lungkot, sa galit, at kung ano-ano pang emosyon. Parehas kasi kami ni Mon na career-oriented. Gustong-gusto naming makaipon ng malaki para sa pangarap naming pamilya. Malaking tulong na iisa lang ang goal na gusto namin sa buhay. Pero syempre, hindi pa rin nawawala ang ilang mga issues na kailangan naming harapin. At number 1 sa mga issues namin, kung kailan kami pwedeng mag-umpisa, mag-try magka-baby. When we got married, plano naming hindi kami mag-uumpisa magkaroon ng baby hanggat hindi pa kami settled sa mga trabaho namin. Actually, 2 years after ng kasal, medyo hindi pa rin kami ganun ka-okay sa takbo ng career namin. Kaso itong asawa ko, parang nainip na ata. Naku, ano ba yan? Anong oras na ba? Han, okay ka lang? Oo, Han. Ba't parang aligaga ka masyado? Kaya nalalaglag yung gamit eh. Kasi naman... Halika dito. Han. Upo ka muna. Okay? Breathe in. Breathe out. Okay. Okay, good. Now, sabi mo sa akin ba't ka aligaga. Then hanapan natin ng solusyon. Kasi naman meron akong 3 meeting ngayong araw na to. Sa admin ng school, sa faculty, sa board of directors. Hindi pa nga ako tapos sa mga grading sheets ko eh. May mga test papers pa akong i-check. Tapos, dadating pa si na mama mamaya, di ba? Wala pa akong nahahandang pagkain. Hindi ko pa napapalitan yung kurtina, yung kobrekama, yung banyo. Hindi ko pa ni-iskoba. At saka yung bills, hindi ko pa nababayaran. Tapos ito Okay. Ganito na lang, okay? Okay, ganito lang gawin natin. Una sa lahat, tapusin mo yung presentation mo. Tapos maligo ka na at ihahatid kita sa school. Paano kasi yung ihahanda para kina mama, ako nang bahala doon, okay? Han, hindi ka marunong magluto. Hindi naman ako magluluto eh. Order lang ako sa restaurant, okay? Okay lang ba sa mama mo yun? Oo naman. Tapos ako na maglilinis ng bahay. Ako na magpapalit ng dapat palitan. Mag-escoba ako na. Gusto mo, pati yung bubong, linisin ko na eh. Han, malabong magawa mo lahat ng yan. Anong oras na May pasok ka pa rin, di ba? Hindi ako papasok. Han! Okay lang yun, ano ka ba? Ang dami ko pang leave sa trabaho na hindi ko pa nagagamit. Amo muna yon, okay? Para naman matulungan kita. Okay, sabi mo eh. Sige, tapusin ko muna tong grading sheets ko, ha? Okay. Let me know pag ihahatid na kita sa school. Okay. Ay, teka! Ano yun? Bakit mo ginagawa to? Alin? Bakit ang bait mo? Ha? Han, masama ba akong tao? Bakit ang lambing mo ngayon? Oy, excuse me, malambing talaga ako, no? Pero iba eh. Parang ang weird mo ngayon. Han! May tinatago ka, no? Raymond, magsalita ka. Wala, ano ka ba? Parang may something eh. Wala namang something, pero... Kita mo na, sabi na meron eh. May hidden agenda ka eh. Sa tamad mong gumawa sa gawaing bahay, ngayon ka pa magbabagong buhay. Grabe ka naman, Han. Para naman akong di maaasahan yan. Ano na nga? Anong meron? At nagbabait-baitan ka ngayon? Hindi ako nagbabait-baita. Ano nga? Anong kailangan mo? Anong kapalit ng quote-and-quote kabaitan mo? Ano kasi, Han Gusto sana kitang kausapin about something. Anong about something? Ano ba yun? Well, gusto ko lang sana itanong sa Han kung ano... Ano? Kung...
kung gusto mo nang Ano nga, Raymond? Diretsuhin mo nga ako. magka-baby. Tatanungin ko lang sana if gusto mo na magka-baby. Ha? Magka-baby? Oo. Ba't ganyan yung mukha mo? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganun. Siyempre gusto ko. Siyempre. Pero, ready na ba tayo? Paano ready na ba tayo? Of course. Alam mo namang gustong-gusto ko na magkaroon tayo ng anak, di ba? Hindi yun. Ang ibig ko sabihin, ready na ba tayo financially, mentally? May oras na ba tayo? Handa na ba tayo sa mga magbabago? Lalo na yung oras ng pagtulog. Well, sabi nga nila, di ba? Kahit anong paghahanda ang gawin mo, nothing can really prepare you pagdating ng baby. Pero syempre, paghahandaan natin yun. I'm just saying... Paano yung trabaho ko? Hihinto ba ako, ha? Parang hindi ko yata kaya. Hindi. Syempre, hindi. Wala namang kaso kung magtrabaho ka pa rin. As long as inaalagaan mo yung sarili mo, wala naman siguro magiging problema, di ba? Huwag ka na lang siguro magtuturo ng PE, syempre. Hanggang English at history ka na lang. So, shall we? Shall we try? Okay. Okay? Okay. So kailan natin uumpisahan? Ngayon na ba? Ngayon na ba? Mon, wag ngayon. Marami akong gagawin. Ngayon na lang. Mon, wag ngayon. Kailangan ko mag-check ng test papers. Miss Em at Reggie V, for the next 4 months, bigo kami ni Mon. Pero syempre, subok lang kami ng subok. Hanggang sa pang-5 buwan, pinagbigyan kami ng Diyos na makabuo. And it was the best feeling in the world. Hindi ko alam paano ko i-describe yung pakiramdam nang malaman kong magkaka-baby na kami ni Mon. Totoo nga na parang milagro na meron kang buhay na dadalhin sa loob mo. I really felt the changes sa katawan ko. But aside from the physical change, mas malaki ang naging pagbabago sa akin emotionally at mentally. My husband and I felt happier, more inspired, and very hopeful na isang araw makakamit din namin yung masayang pamilya na parehas naming pinapangarap. At dahil magkaka-baby na nga kami, mas lalo akong ginanahan magtrabaho. Ganun kasi talaga, Miss Em at Reggie V. You will really work hard para mabigay ang lahat ng pangangailangan ng magiging baby mo. Maiisip mo na hindi lang yung needs niya as a baby, pero kahit hanggang college, gusto mo nang planuhin. But unfortunately, Miss Em at Reggie V, hindi naging maganda ang epekto sa akin ng pagtatrabaho ng maigi. Lahat nga ng sobra ay hindi maganda. Bye, Ma'am. Bye po, Miss Marie. Bye! Ingat kayo! Bye, ma'am! Bye! Oy, diretso uwi, ah! Pag-iisipan ko pa po, ma'am. Anong pag-iisipan? Umuwi ka na! Yes, ma'am. Good. Bye, Bye, ma'am! Bye! Ay, sa wakas, makakapagpahinga na rin ako. Kaya lang may babasahin pa ako mga essay. At hindi pa ako nag-grocery. Sakit na ng balakang ko. Marie? Oh, yes po, sir. Hi, tapos na ba yung class mo? Opo, sir. Kakauwi lang po ng mga bata. Uuwi ka na ba? Bakit po? May problema po ba? May kailangan po kayo? Kasi Marie, si Teacher Agot nag-emergency leave. Walang mag-take over ng remedial class. Baka pwedeng ikaw na lang. Mga 6 lang naman sila eh. No need to lecture. Bigyan mo lang sila ng exercises, tapos okay na. 2 hours or less, pwede mo na silang i-dismiss. Sige po. No problem, sir. Isang room po ba? Pwede bang dito na lang? Binitbit ko na sila actually. Sige po, sige po. Papasukin ko na ha. Sige po. Pasok na kayo. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Hi. Hello. Oh, babe substitute teacher lang si Miss Marie kaya mahiya kayo. Yes, sir. Okay, good. You take it from here, Marie, ha? Yes, sir. Ito yung activities na nakaset for them to do. Andiyan na yung rundown ng lahat ng dapat matapos nila today, ha? Okay po. Thank you po. No, thank you. I owe you, Marie. Sir, wala po yun. O siya, sige. Behave kayo, ha? Okay, class?
I'm Miss Marie, and I'll be your substitute teacher for today. So, shall we start? So, for today's activity, bring out your math workbook, and then go to page 79. Answer the seat work, set A, B, and C, and then turn to page 81. Set A, B, and C as well, okay? And once you're done with that, you can proceed to your English workbook. Ma'am? Yes? May ano po? Ay, dugo po sa binti niyo po. Ha? Ma'am, okay lang po ba kayo? Ma'am, upo po muna kayo. What's your name? Clarice po. Clarice, pakiabot yung roll ng tissue sa cabinet doon. Ikaw, what's your name? Ronald po. Ronald? Pakitawag naman yung nurse sa clinic, please. Please? Sige po, ma'am. The rest of you, please go on. Continue with your workbook. Okay lang ako. Everything is okay. Raymond, sorry. Kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit nawala yung baby natin. I'm sorry. Sorry, Mon. Hindi ko sinasadya. Mon, I'm sorry. Hindi mo gusto ang nangyari. Walang may gusto na nangyari, okay? Pero kung mas nag-ingat ako... Han, okay. Things happen for a reason, okay? And what's the reason for this? Kahit anong sabihin mo, kasalanan ko eh. Kasalanan ko. Panganay natin yun, Mon. Panganay natin. There were photographs I wanted to take. Miss Emmett Reggie V, that's how I lost my first child. 2 months lang siyang nanatili sa loob ko. At kung gaano ka indescribable yung feeling nung malaman kong buntis ako, mas higit nung nalaman kong bumigay yung bata. Hindi ko mapaliwanag in a way na alam kong napakalungkot. Sobrang lungkot. Pero at the same time, hindi ako makapaniwala na nangyari sa akin yon. Na parang feeling ko panaginip lang ang lahat. Na bukas makalawa, gigising din ako at malalaman kong buntis pa rin ako. At kahit 2 buwan lang ang baby ko, para pa rin akong namatayan ng anak na buo at isininang ko na. It was painful. So painful. At ang pinakamasaklap, Miss Emmett Reggie V, alam kong kasalanan ko ang lahat. Masyado kasi akong umasa na kakayanin lang ng vitamins para sa mga buntis ang lahat ng pagod at stress ko sa trabaho. Kaya hindi talaga ako tumigil sa kakahingi ng sorry noon kay Mon. Pero sadyang mabait ang asawa ko, Miss Emmett Reggie V. Hinati niya ang sisi. Palagi niyang sinasabi na kasalanan din niya dahil nagkulang din siya sa paalala at pag-aalaga sa akin. It took me a few months to recover, Miss Emmett Reggie V. Malaking tulong ang pagiging optimistic ng asawa ko. Para siyang cheerleader na sumigaw ng, "Let's try and try again. Never give up. Kaya natin to." And that's what we did. Nagtry lang kami na nagtry hanggang sa nakabuo ulit. And when I found out I was pregnant again, nag-resign ako sa trabaho para maalagaan maigi ang sarili ko. I did everything from drinking vitamins, eating the right food, having enough sleep. Basically, wala akong ginawa kundi mag-relax. Kampante na ako na this time, magiging okay na ang lahat. Pero Miss M at Reggie V, nagkamali ako. Dahil pagsapit ko ng 10th week, may biglang nangyaring hindi ko inaasahan. Han,
Bakit? Tagising ka. Ang init eh. At saka nauuhaw ako. Sige. Steady ko na lang electric fan. Tsaka ikuha kita ng tubig. Pasindi naman ng ilaw dyan sa gilid mo, Han. Ayan. Thank you. Anong gusto mo? Tubig? Tsaka ano pa? Hindi ka ba nagugutom? Hindi. Ang sakit ng puson ko eh. Ha? Nasakit ang puson mo? Teka, babangon na nga rin ako. Han. Oh. Han! Ano? Han, may dugo! Nasaan? Nagbi-bleed ako! Nagbi-bleed ako, Han! Diyos ko, teka, sandali. Halika, pumunta muna tayo ng banyo. Halika, sandali lang. Han, bakit ako nagbi-bleeding? Diyos ko, no! Han, relax. Magpupunta tayo ng banyo, sandali lang. Tapos magpalit ka, okay? Tapos dadalhin kita sa ospital, okay? Han, ano to, Han? Wag muna tayo mag-isip ng kung ano, okay? Ang kailangan natin gawin is magpunta muna tayo ng ospital. No! Han, halika na muna. Tara na sa banyo para malinisan kita. Para makalis na tayo papunta ng ospital. Han, tumigil ka. No. Tumingin ka sa akin. Huwag ka munang magpanik. Huminga ka ng malalim. Hinga ng malalim. Lilinisan muna kita tapos pupunta na tayo ng ospital, okay? Han, naiintindihan mo ba ako? No, hindi pwede yan. It's going to be okay? Kumalma ka. Andito lang ako. Hi. Doc, I-check ko lang sandali si Marie, ha? Hi, Marie. How are you feeling? Okay lang po, Doc. Okay. So, pwede ka na umuwi today, ha? Sabihin niyo lang ako if you're ready to go. Tapos, don't forget, few days, rest ka muna. Okay? Yes, Doc. Okay. I'll go ahead. thanks, Doc. No problem. Han, uwi na tayo. Han. Uwi na tayo. Huwag ka na umiyak. Uwi na tayo. Nawala na naman tayo. Ano bang mali? Ako ba? Inalagaan ko naman yung sarili ko eh. Wala na akong ginawa kundi magpahinga. Uminom ako ng lahat ng dapat inumin. Hindi pa rin sapat. Kulang pa ba, ha? Han, narinig mo naman yung sinabi ng doktor kahapon, di ba? Mahina lang talaga yung kapit ng bata. Masyadong mababa. Hindi kinaya ng gamot. Wala na tayong magagawa. Hindi siya kumapit ng maigi. Bakit nga? Ayaw niya ba akong maging nanay? Hindi pa ba ako pwede maging nanay, ha? Han, huwag ka mag-isip na ganyan. Magiging nanay ka rin. Magiging tatay rin ako. Magkakaroon din tayo ng anak. Kailan? Kailan We'll pa? We'll try again. Try? Try again? Tapos ano? Kung gaano karaming beses tayo magta-try, ganun kadaming beses din ang makukunan? Ayoko na! Han, hindi tayo susuko. Ayoko naman! Hindi ko na kaya! Ikaw kaya yung magbuntis, ha? Sige! Ikaw kaya yung makunan! Marie! Sobra na eh! Yung unang beses, sige! Mas madaling matanggap. Una pa lang eh! Pero ngayon ulit, Moon. Ngayon ulit. Bakit? Bakit nawala ulit? Kung kailan ginawa ko ng lahat, bakit ayaw pa rin? Palagi na lang nauudlot lahat. Hindi ko man lang naranasan lumaki yung tiyan ko. Hindi ko man lang naramdaman gumalaw yung baby sa loob ko. Hindi ko man lang siya nakita. Ha? Wala! Ang meron lang ako, yung 2 linya, Mon. 2 linya sa pregnancy test. Yun lang yung pruweba ko na nagkaroon ako ng baby. Na nagkaroon ulit ako ng baby. At nawala ulit yung baby na yun.
Miss Emmett Reggie V, halos mabaliw ako that time. I was so confused. Ang dami kong tanong sa sarili ko. Kay Mon at sa doktor. Bakit ganito? Bakit ganyan? Ginawa ko naman ang lahat, pero bakit nakunan ulit ako? And I can't blame myself again kasi alam kong wala akong ginawang mali. Sobrang nasaktan talaga ako, Miss M at Reggie V. Dahil kumbaga sa pag-ibig, para akong niloko ng 2 beses ng iisang tao. Kasi umasa ako eh. I was so sure that nothing could go wrong kasi lahat naman ang dapat gawin ng isang buntis, ginawa ko na and more. Tapos biglang magkakaganon. Napaka-unfair. Sa sobrang sakit na nangyari, Miss M at Reggie V, I never tried again. Sinabi ko sa asawa ko na ayoko na munang sumubok. Gusto ko munang magpahinga. Kasi para akong natroma sa nangyari. So, bumalik ako sa trabaho at nagpakaabala para makamove on. Napakahirap actually. May mga pagkakataon pa rin na naiiyak na lang ako bigla. Gabi-gabi na lang akong napapaisip. Binabalikan ko lahat na nangyari just to know what went wrong. At sa pagkakataong iyon, Miss M at Reggie V, I may have lost a child again, pero I gained something else. Dahil sa dami ng mga pagsubok na dumating sa buhay ko, napakapit ako ng maigi sa Diyos. Sa tuwing may pinagdadaanan kasi tayo, Miss M at Reggie V, 2 lang ang pwede nating gawin. Sisihin ng Diyos o lalong magkaroon ng faith sa Kanya. Buti na lamang at sa mabuting landas ako napunta. At aaminin ko, tumigil man ako mag-try magka-baby, pinagdadasal ko pa rin gabi-gabi na sana matupad pa rin ang pangarap naming pamilya ni Mon. Palagi kong pinapaalalahanan ng sarili ko na pagsubok lang ang lahat na ito to make me a better person. Baka hinahanda lang ako ni Lord para sa mas malaking blessing. Dear MOR, My Angels. First part pa lang. Marami na naiyak. Oo, marami na naaantig ang mga puso. Ay, nako. Alam mo, ito kami ni Reggie V, lagi kami nadadala ng kwento. Pero syempre, hindi naman kami pwedeng mag-super lungkot-lungkutan dito kasi mag-iiyakan na tayong lahat. Tsaka hindi na tayo makakapagsalita. Wala na moving on. Pero aminin natin, napakahirap nitong pinagdadaanan dito sa part ng kwento na to, no? Ni Marie. Totoo. Diba? Ako, isa akong mommy and thankfully, nabiyayaan naman ako ng mga anak. Pero minsan din akong nawalan. Nagkaroon ako ng ectopic pregnancy and may anak na ako nun So, ito na yung pumangalawa. Ano din siya, mahirap din. Bilang babae, syempre kasi parang tatanungin mo yung sarili mo, ano bang mali ginawa ko? Totoo. Meron ba masyado ba ako naggagalaw? Ano ba yung ginawa ko? And talagang explanation ng doktor sa akin, ganun talaga. Nangyayari talaga yan. But the instinct to blame yourself, andyan agad. Kasi syempre, ikaw yung nagdadala. So agad yung, ano ba naman ginawa ko? Andun agad. Oo. Ayun. So, nagigets ko yung pinanggagalingan nitong si Marie. Sa aspetong yun pa lang Hindi ko magets yung buo kasi syempre ako, thankfully, binayayaan ako to have kids. Ayun. Kaya actually isa sa mga pumapasok talaga sa isipan ng isang nanay na nawala ng although hindi naman ako nanay, pero yun na nga yung ano ba yung nagawa ko talaga. Sa punto naman ng mga tatay, minsan ako ba nagkulang din? 'Di ba? Dahil hindi ko ba siya napabayaan ko din ba siya? Hindi ko ba siya nabigyan ng atensyon or sapat na oras? Mga tipong ganyan. Sa kabilang banda, may nakausap din ako na sinasabi naman na, Reggie V, ba't ganun yung asawa ko? Yung asawa ko, parang ako nag-grieve pa sa nangyari, nalulungkot pa ako sa nangyari, pero ba't yung asawa ko, ang dali-dali niya makamove on? Ba't ganun? Yung lalaki, madaling makamove on? Oo, ba't ganun? Parang hindi ko nakikita sa kanya na nalulungkot din siya. Parang iniisip niya na dapat, kung malungkot ako, dapat sabayan mo yung lungkot ko. Hindi na naman pwede dahil syempre, iba-ibang process of grieving So, may kailangan isang maging malakas. May kailangan isang taong maging malakas sa relationship. Whether, kasi syempre, yun na nga,
sasabihin nga ikaw nga nalulungkot ka na, pareho tayo malungkot, ano na mangyayari sa atin dalawa? Magtititigan na lang Magtitigan na lang tayo. Oo. So, dapat, siguro, ganun ang ginagawa ng lalaki. Kaya siguro sinasabi din ng babae na parang hindi siya nasasabay ng pagluluksa is because iba-iba kasi yung process of grieving. May mga ibang tao na madali nakaka-recover, especially sa mga kalalakihan na. Yan. Iba kasi yung level ng ng pighati ng isang ina pag siya yung namatayan. Pighati ng ina pag siya yung namatayan. Okay. I mean, totoo. Pero alam mo, maganda yung nabanggit mo kasi hindi lang sa aspeto na mawawala ng anak or anything, no. Magandang i-apply din natin sa pag-iisip natin, lalo na yung mga misis, pagka kunyari tungkol sa mga mister natin, ba't iba ang reaksyon niya sa reaksyon ko? Yun! Lalo na pag may pinagdadaanan kayong mabigat sa buhay. Pwede rin naman kasi na this is your husband's way of coping. Hindi pwedeng kung isa sa inyo lugmok na nga, pati siya lugmok din. Pero wag naman na parang winala mo lang yung nangyari. Kumbaga, ang nangyayari dyan, he's trying to cheer you up and to show you na life can still go on. Diba? Ang serious natin. Ang serious? Hindi, pero alam nyo, mga kamorkada, dun sa mga nakikinig sa atin na siguro nandun din sa ganitong sitwasyon. Ako, ang akin lang, you still have each other. 'Di ba? Andiyan pa rin kayo ng iyong mister. Tama. Huwag niyong hayaan na ito ang magiging mitsa ng relationship niyo, ng pagkasira ng relationship niyo. Kasi unang-una nagsama naman kayo, I hope, nagsama naman kayo para sa isa't isa. Syempre, nandun na rin yung para magkapamilya, pero ano ba naman yung promise na binigay niyo sa isa't isa sa altar na magsasama tayo kung hindi kayo mabibiyayaan agad ng anak or hindi kayo mabibiyayaan ng anak at all. Diba? Alam mo, sana makabuo na sila. Okay. Diba? Kasi dalawa na oo well... Kaya siguro angels. Correct. Dalawa na angels na. Sana yung pangatlong beses, sana meron na. Wish ko lang. Ako din. Alam mo, feeling ko talaga... this is it. This is it. The third baka makabuo na kayo ng isang basketball team. Try lang ng try. Try lang ng try talaga. Try, di ba? Alam mo, babasahin ko muna yung mga comments from our listeners. And happy listening nga pala kay Papi Charles na talagang sabi niya, iyak na iyak daw siya. Parang ganun din daw kasi nangyari sa sister niya. Ay, talaga. Okay, Papi Charles. Kumuha ka muna ng tissue, Papi Charles, ha? Correct, kasi alam ko namang emotional ka. Baka OA na yung iyak mo. Huwag masyado. Alam mo naman si Papi Charles, pag umiiyak, biglang tumatawa. Hindi na emotional yon. Slight baliw na yon ang tawag doon. Magpapatuloy po kami sa MOR 101.9. My Only Radio for Life. Dear MOR. Miss Emmet Reggie V, sa loob ng 1.5 taon, wala kaming ginawang mag-asawa kundi magtrabaho. Nag-focus lang kami ni Mon in building our career. Ako sa larangan ng pagiging teacher, si Mon naman sa pagiging IT specialist. Pero God moves in mysterious ways nga naman talaga, Miss Emmet Reggie V. Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, nabuntis ulit ako. Yes, I was so happy. Pero bukod sa saya, nangibabaw din sa akin ang takot. Natakot ako na baka mamaya mangyari ulit ang dati. Baka hindi ko na talaga kayanin yon, Miss Emmet Reggie V. Kaya naman, hindi ko muna sinabi sa asawa ko na buntis ako until I reached my 12th week. Han? Uy, hi. Ba't hindi ka pa bihis? Bihis? Oo, para sa work mo. Ba't nagluluto ka ng breakfast? 8:20 na. Di ba may class ka ng 9? Hindi muna ako papasok, Han. Bakit? Masama ba yung pakiramdam mo? Parang... Bakit? Anong masakit sa'yo? Medyo nasusuka kasi ko eh. Tsaka nahihilo. Naku, baka may nakain kang hindi maganda ha? O baka mamaya na food poison ka, Han. Naku, kumain ka na naman ng pagkain sa tabi-tabi, no? Hindi Sa kantin. Baka. Halika na. Dadalhin na kita sa ospital. Mahirap na yan. O sige, tatawagan ko lang si Doc Abby. Si Doc Abby? Bakit si Doc Abby? Ang sabi mo, dadalhin mo ako sa ospital, di ba? I-check ko lang kung nasa ospital siya ngayon. Han, bigay ni si Doc Abby. Hindi niya specialty ang food poisoning. Unless kaya nahihilo at nagsusuka ka,
Dahil sa buntis ka? Wait. Han, buntis ka ba? Ano sa tingin mo? Ewan ko. Han naman. Teka, buntis ka ba or what? Wala namang ganyan, pinapaasa mo ako eh. Kung hindi, edi hindi, sabihin mo kaagad. Oo, buntis ako. Sigurado ka? Nag-pregnancy test ka na ba, ha? Nagpa-check up ka na ba kay Doc Abby? Yes. And yes. Oh. Wow! Wow! At may appointment talaga ako kay Doc Abby ngayon. Okay. Kaya, sige, magbibihis na ako. At nag-file na ulit ako ng leave. Indefinite, pero naintindihan naman nila. Wow! Great! Okay ka lang, Han? Han, okay ka lang? Okay lang ako. I mean, sobrang saya ko lang pero hindi ko alam kung paano i-express. Alam mo yun? Sige. Ganito. Bibigyan na lang kita ng moment, ha? Magbibihis na ako. Okay. Then alis tayo. Okay ba yun? Okay. Okay, go! Okay, so based sa ultrasound, you are 12 weeks on the way. 12 weeks na? Wow. 12 weeks na, Han, tapos ngayon ko lang nalaman. Huwag kang maarte. So, lalaki po ba yan o babae? Ayoko munang malaman. Well, sa ngayon, hindi pa natin makikita. Oh. Let's wait until 16 to 20 weeks. Then we can actually check the gender. Pero for now, what I can provide for you is the heartbeat. Gusto niyo ba marinig yung heartbeat ni baby? Pwede po? Of course. Wait, let me just set this up. Ready? Yes, Doc. Yes, Doc. Okay, here we go. So, this is the baby. And this round thing over here, nakikita niyo ba? Opo, yan yung heart ng baby. And this is the heartbeat. Oh my God. Oh my God. Ang bilis ng timok ng puso niya. Oh my God. Doc, mukha siyang buto ng santol pero gumagalaw. Well, that's your baby. Magpipin lang ako ng ultrasound photos. Gusto niyo? Yes, Doc. Okay. Here we go. So, eto na yung kauna-unahang picture ng baby niyo. Salamat talaga, Doc. Thank you, Doc. Thank you. I love you so much. I love you too, Daddy. Miss M at Reggie V, kung totoo man ang magic, yun na siguro ang pinaka-magical na pangyayari sa buhay ko. Magkaiba pala yung pakiramdam na malaman mong buntis ka doon sa makita at marinig mo na ang tibok ng puso ng baby mo. Doon mo palang marirealize na oo, totoo ngang may buhay sa loob mo. And this time, Miss M at Reggie V, bukod sa pag-file ng indefinite leave sa trabaho, nagpaalaga din akong mabuti sa doktor. Bed rest kung bed rest. Araw-araw akong nagre-relax. Umiwas talaga ako sa kahit anong negative o stressful na bagay. At halos oras-oras din akong nagdadasal sa Diyos na ingatan ang baby ko. I was so determined to keep my baby alive kasi siya lang ang nakalagpas ng higit sa 12 weeks. Alam kong malakas ang baby ko, kaya ginawa ko rin ang lahat para sa kanya. At sa awa ng Diyos, naging maayos naman ang pagbubuntis ko sa mga sumunod na buwan. I gained confidence na eto na nga, magiging tatay, nanay at tatay na kami ni Mon. Pero Miss M at Reggie V, sa di ko maipaliwanag na rason, binato ulit kami ng isa na namang pagsubok. Isang pagsubok na hindi ko alam kung paano malulusutan. Hi, Han. Morning. Morning. Han, tingnan mo, may package na dumating mula kila Tito Ogie. Mas excited pa yata sila sa atin eh. Tingnan mo,
isang kahon na puro gamit ng bata, damit, laruan, sapatos, lahat puro branded. Di na natin kailangan mag-shopping eh. Tapos sa susunod na linggo naman daw, darating yung mga padala mula doon sa tropa ko sa Dubai. Lahat daw sila uuwi kapag nanganak eh. Gusto daw nila maging ninong at ninang. Okay lang ba yun, Han? Siguro mga 7 sila. Ninong pa lang yun, ha? Yung mga ninang, baka mga 8. Okay lang ba yun, Han, ha? Han? Sabi ko kung okay lang ba na maging ninong at ninang ang mga tropa ko sa Dubai. Sure. Han, okay ka lang ba? Parang ang lalim ng iniisip mo. Bakit? What's wrong? Han, pwede ba tayong pumunta sa doktor? Ha? Punta tayo sa clinic ni Doc Abby. Bakit? May sumasakit ba sa'yo, ha? Hindi ko sigurado eh. Manganganak ka na ba? Teka naman, parang aga naman. 7 months ka pa lang eh. Teka, ano ba sumasakit sa'yo? Mon, tama na yung maraming tanong mo. Basta dalhin mo na ako ngayon. Okay. Sige, magbibihis lang ako. Sandali lang. Bakit, Marie? What seems to be the problem? Doc, 2 araw na po kasi simula kahapon tapos hanggang kanina. Hindi ko kasi maramdaman yung baby ko, Doc eh. Parang lagi siyang tulog. Hindi na siya malikot? No. Hindi na siya gumagalaw. Sige, Marie. Higa ka na. Then let's check with the ultrasound. Okay. Lalagyan ko na ng gel yung tiyan mo. Medyo malamig lang to. Okay, let's start. Okay. Medyo adjust lang natin ng konti ha, kasi baka nasa awkward position si baby, okay? Doc, what's wrong? Wait lang. Hinahanap natin yung heartbeat ng bata. Wait. Doc, bakit po? Marie, wala nang heartbeat ang bata. I'm sorry. Teka. Anong ibig mong sabihin wala ng heartbeat? Paano wala ng heartbeat? Bakit? Ano ba? Bakit walang heartbeat? Dok, paano walang heartbeat? Anong ibig mong sabihin? I'm sorry, Mon, pero wala na yung bata. Dok. I'm sorry. Eka. I know. Alam ko na mahirap ang tanggapin mo, pero wala na ang bata. Teka lang, Dok. And we have to take it out as soon as possible. Take it out? Anong take it out? Anong tingin mo sa anak ko, ha? Marie. Hindi mamatay ang anak ko. Paano mamamatay yung anak ko? 7 buwan na siya. 7 buwan na siya, Dok. Ano ba? Marie, hindi pa natin alam kung anong cause, pero hindi natin malalaman unless we do some series of tests. But for now, kailangan ka namin i-induce. Hindi! Dok, ano ba? 7 months? Premature pa yung anak ko. Marie. Dok, please give us a moment, please. Okay. Hayaan niyo muna po kami makapag-usap. Okay, but again, I'm sorry. Alam ko, napakahirap nito para sa inyo, but please, magtiwala kayo na nandito ako. Nandito kami para sa inyo. Okay, Dok. Okay, lalabas lang ako sandali, then call me when you're ready. Thank you. Marie! No! Marie! No! Marie, Hindi please! mamatay ang baby ko! Marie, kumalma ka! Hindi mamatay ang baby ko! Ito siya! Marie! Hindi mamatay
mamatay ang baby ko, Raymond. Hindi mamatay ang anak niya natin. Marie! No! 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 Bakit? Bakit? Diyos ko, bakit? Bakit mo kinuha yung baby ko? Bakit? Bakit yung baby ko? Miss Em at Reggie V, torture. Yun ang isa sa mga bagay na pumasok sa isip ko nung malaman kong patay na ang 7 months kong baby. Nagalit ako sa Diyos kasi inisip ko, hindi lang pagsubok ang binabato niya, kundi parusa at pagpapahirap. Kasi isipin niyo na lang, losing a child once was painful. Losing a child again was painful and traumatic. Losing a child the third time, biruin niyo, the third time, aba parusa na ng langit yan. Kaya sa lungkot at galit Miss Em at Reggie V, I dared to question God, why? Why me? Bakit ako pa na wala namang ginawang kasalanan? Bakit ako pa na mahilig sa bata? Gustong-gusto nang magkaroon ng sariling anak? Why me? Bakit hindi na lang yung ibang mga babae na pabaya at makasalanan? Bakit? 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 Am I not deserving enough to be a mother? If not, then why? Nakakabaliw yung sakit, Miss Em at Reggie V. Siguro kung wala si Mon that time, baka nagpakamatay na ako. Kasi aside from knowing my child is dead, masakit din yung part na kailangan siyang tanggalin sa loob. Binigyan ako ng doctor ng choice kung gusto ko bang cesarean section o natural birth. At aaminin ko, pinili ko ang natural birth. Kasi kahit papaano, gusto kong maranasan kung paano magluwal ng bata. Gusto kong maramdaman yung sakit at hirap na matagal ko nang pinapangarap. Kahit man lang sa parting yun, masabi kong nagawa ko ang trabaho ko bilang isang ina. Hi po, I'm Nurse Karen. Ma'am Marie po, tama? Yes, she's my wife. Opo, ma'am, dala ko na po yung gamot para po makatulong pampahilab. Ito po. Mon, tama ba yung ginagawa natin? Han. Paano kung mali sila? Paano kung mali lang yung maakina? Marie, hindi pwedeng magkamali ang mga doktor. Bakit parang tiwalang-tiwala ka sa kanila? Nurse, give us a moment lang muna, please. Balikan mo na lang kami after 10 or 15 minutes. Sige po. Excuse me po. Marie, ano bang problema mo? Nandito na tayo sa ospital. Nakaset na ang lahat. Ano pa bang iniisip mo? Ikaw yung iniisip ko. Anong ako? Kasi tiwalang-tiwala ka sa mga doktor. Bakit? Mali ba, ha? Hindi ba dapat? Doktor sila eh. Oo. Pero kahit mga doktor pwedeng magkamali. Kahit nga yung mga makina pwedeng pumali. Bakit atat na atat kang ilabas yung bata, ha? Paano kung mali sila? Paano kung buhay pa yung anak ko? Tapos pipilitin nila akong manganak? Kasi yun ang tamang gawin. Hindi pwedeng manatili dyan sa loob mo yung anak natin kasi baka malason ka. Paano kung buhay pa siya, ha? Marie, ano ba? Patay na siya! Wala na siyang buhay! Wala na! Hindi na tumitibok yung puso niya! Hindi na siya gumagalaw! Wala na siya! Utang na loob, tanggapin mo na! Tanggapin ko na? Ano, ganun-ganun na lang yon? Marie! Ang daling sabihin para sa'yo, Raymond. Ang daling sabihin tanggapin ko na. Mag-move on na ako. Subukan na lang ulit. Ang dali lahat para sa'yo. Hindi ko sinabing madali lang ang lahat. Wala akong sinabing dalian mo. Ang akin lang, wala naman tayong ibang pagpipilian kundi umusad eh. At Marie, hindi lang ikaw ang nawalan. Ako rin. Oo, nanay ka pero tatay din ako. Oo. Pero wala ka sa posisyon ko. Masikit yung sakit para sa akin. Yung klase ng sakit na kahit kailan, hindi mo maiintindihan. Dahil hindi ikaw yung nagbuntis. Hindi ikaw yung nakunan. Nakunan ng 2 beses. Namatay ng isa pa.
Hindi mo nararamdaman yung pakiramdam na may buhay sa loob ng katawan mo. Na may bitbit kang maliit na buhay. At lalong hindi mo maiintindihan ang pakiramdam na isang araw. Ramdam na ramdam mo yung buhay na anak mo sabay bukas makalawa. Wala na siya. Nasa loob mo siya. Pero wala na. Hindi na siya gumagalaw. Hindi mo alam yung pakiramdam na gulong-gulo ka. Na para bang pakiramdam mo, ikaw yung may kasalanan. Na ikaw yung pumatay sa sarili mong anak. Kasi Mon, ganun yung pakiramdam ko ngayon eh. Alam ko wala na siya. Alam ko wala na yung baby natin. Pero pakiramdam ko, wala na siya. Dahil pinatay ko siya. Pinatay ko yung baby natin. Okay, Marie. Konti pa. Konti pang ina. Malapit na. Nakikita ko na yung ulo. Come on. Push. More. More, come on. You're doing good. You're doing good. Now, push. Konti na lang. Konti na lang. Push. There you go. There you go. Good job, Marie. Good job. You did great, hon. You did great. Gusto niyo mo makita yung bata? Dok. Hindi. Hon. Nag-usap na tayo, diba? Nag-usap na tayo. Hindi natin titignan yung... Hindi natin siya titignan. Ayoko siyang makita. Hindi ko kaya. Marie, Mon, I'm so sorry pero payo ko lang sa inyo. Base na rin sa ibang cases na nahawakan ko. Mas madali para sa mag-asawa ang mag-move on pag nakita nila yung anak nila. Ayoko nga! Marie, please. Ayoko! Ilabas mo na yung bata, Dok! Ilabas mo na! Dok, akin na. Ibigay mo sa akin. Mon, ano ba? Marie, anak natin to! Anak natin! Kung ayaw mo siyang makita, edi wag! Pero hindi mo ako mapipigilan. Gusto ko siyang tingnan. Gusto ko siyang makita, mahawakan. Kung ikaw kaya mo siyang tiisin, ako hindi. Dahil buhay man siya, patay, anak ko siya. Anak ko siya. Dok, pwede po ba? Pwede ko po ba makarga yung anak ko? Of course, of course. Dahan-dahan. Hi there. Hi. Pahawak naman mo, no? Ito. Hi, baby. Hi, baby love. Ang ganda-ganda mo nga, baby. Ang ganda-ganda mo. Sorry, ha? Sorry. 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 Ayaw kang makita ng mama kanina. Sorry. Sorry, pinatay ka ni mama. Sorry. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka ng mama. Lost a baby girl. A beautiful baby girl. I can't explain how painful that moment was.
Yung moment na inaantay mong marinig yung iyak ng baby mo. Pero imbis na iyak niya, sarili mong paghikbi yung naririnig mo. Yung moment na you had to say hello and goodbye at the same time. So painful. And that pain is still here, kahit 1 taon nang nakakalipas. At kahit ngayon inaalala ko lang siya as I write my story, mabilis pa ring tumutulo ang luha ko. Nakala mo nung 1 buwan lang siya nung nangyari. Seeing my child's face, mas naging madali tuloy sa akin mag-imagine ng mga dapat sanang future niya. Future namin bilang isang pamilya. But unfortunately, hanggang imahinasyon ko na lang siya. Madalas tuloy akong natutulala dahil nawawala ako sa sarili kong imahinasyon. Sa aking imahinasyon kung saan buhay ang baby ko, umiiyak, tumatawa, naglalaro, humihinga. 2 days after giving birth, Miss M at Reggie V, nilibing namin ang baby ko. Wala nang burol na naganap. Pinabendisyonan na lang namin siya sa simbahan, saka kami dumiretso sa sementeryo. May ilan kaming malalapit na kamag-anak at kaibigan na sumama sa amin. Nakakatawa kasi tandang-tanda ko pa na gusto ko silang suntukin lahat. Sabi nila, kesyo baka kailangan lang daw ng Diyos ng isa pang anghel sa langit, na kesyo sumubok na lang daw ulit. Ang sarap nilang saktan kasi hindi naman nila ako naiintindihan. Hindi naman nila alam yung hirap na dinadanas namin, kaya sana nanahimik na lang sila. I'm sorry, Miss M at Reggie V. Hindi pa rin kasi ako makamove on eh. May sakit at galit pa rin kasi sa puso ko. Pero Miss M at Reggie V, marahil kayo rin nagtataka kung bakit nga ba palagi na lang akong nawawalan ng anak. Malas lang ba talaga o may ibang dahilan? And to my surprise, may ibang dahilan nga. Sumailalim ako sa iba't ibang mga medical test and I found out na kaya pala namamatay ang sanggol sa loob dahil meron akong kondisyon na kung tawagin ay APAS syndrome, kung saan nagpo-produce ang katawan ko ng APAS or anti-phospholipid antibodies. Meron kasi tayong mga antibodies sa katawan na pumapatay ng mga foreign bodies na pumapasok o nabubuo sa katawan. Kumbaga, defense mechanism ito ng katawan natin para hindi magkasakit. In my case, nakadevelop ang katawan ko ng APAS na pumupuksa sa lahat ng bagay na makakatulong para mabuo ang baby ko. Ang mga antibodies na yon ang pumapatay sa sanggol sa sinapupunan ko. May solusyon naman sa kondisyong kong ito, Miss M at Reggie V. Pero napakamahal. At sa sobrang hindi sasapat ang ipon namin para magawa ito. Kahit pa pagsamahin ang sweldo namin, mag-asawa kada buwan, kukulangin pa rin. Nakakalungkot lang, Miss M at Reggie V. Kasi kung nalaman ko lang sana ng mas maaga yung kondisyon ko, edi sana hindi ko na pinilit magkaroon ng anak. Kasi isa siguro sa dahilan kung bakit hirap ako mag-move on, dahil pakiramdam ko, ako nga ang pumatay sa lahat ng munti kong mga anghel. Kung hindi sana sa kondisyon ko, baka 3 na yung anak ko. I'm so sorry, Miss M at Reggie V, kung mabigat ang kwento ko sa inyo. Hindi pa rin kasi ako nakaka-move on. And I don't think I ever will. My husband is suggesting other options para magkaroon kami ng maituturing na pamilya. Pero sarado pa rin ang isip ko. I still need time. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Miss M at Reggie V. Pero bago ako tuluyan magpaalam, may itatanong lang po sana ako. Maituturing pa rin ba akong ina? Kahit ba namatay ang baby sa loob ko? Should I still consider myself a mother kahit wala akong baby? Maraming salamat sa oras ninyo, Miss M at Reggie, at salamat sa pagbasa ng sulat ko. Looking forward to hearing your answer to my questions. Again, thank you at more power sa MOR 101.9. Nagmamahal,
Marie. Dear MOR, my angels. Grabe, Miss M. Sakit. Oo, nako, isa-isahin muna natin yung mga feelings natin, iproseso lahat. Alam mo, etong si Edu talaga nananadya Oo, Mother's Day na Mother's Day. Pa-feel good ang gusto ko. Pero alam mo, hindi rin. Tama din lang na ganito ang narinig kong kwento today. Oo, dahil in reality, hindi naman talaga lahat puro masaya. Yes. Maganda na paminsan-minsan mag-feature din tayo ng story na talagang pinagdaraanan ng bawat ina. Naman. Ng bawat Pilipino, ng bawat tao na ito yun nangyayari talaga to na may mga tao talaga na hindi magkaanak, katulad namin ni Mrs. Reggie V. May mga tao na namamatay ng mga anak, namamatay ng mga mahal sa buhay, pero kinakailangan matanggap natin at matuto tayo sa bawat leksyon na binibigay ng buhay. Alam mo, magandang nabanggit mo yan. And kung mamarapatin mo, type mo yung mamarapatin. Type mo. Sabi mo muna type mo. Type ko yan. Okay. Kung mamarapatin mo, Reggie V. Kung okay lang sana, kasi ang dami niyang questions sa atin. Marami siyang questions. Ako, I can answer them as a woman and as a mother, pwede kong sagutin. Pero feeling ko mas insightful. Ang ibig sabihin ng insightful, mas may lalim at mas may panggagalingan, diba? Mas may insight, mas may panggagalingan coming from you kasi kayo ng wife mo. Medyo ito yung naging challenge ng buhay sa inyo. Oo, tama. Na hindi kayo nabiyayaan ng anak mula sa inyong dalawa. Sa aming dalawa. 'Di ba? Pero sasagutin ko 'yan sa pagbabalik ng The Boss! After natin basahin yung mga comment ng mga listeners natin. Ano yung mga sagutin mo, ha? Ano yung mga tanong? Hindi kasi, eto nagtanong siya. Unang-una, maituturing pa rin ba siyang ina kahit namatay yung baby sa loob niya? Should I still consider myself a mother kahit wala na akong baby? Nag-iisip daw sila ng options. Pero sarado pa rin daw ang isip niya, she still needs time. O, diba? Ito ba Reggie V, handa ka na bang sagutin? Handa na ako, pero gusto ko marinig muna yung opinion mo bilang isang ina. Okay, ako Ako, as a mother. Iba yung pagdadala mo ng isang baby from the time you decide to become a mother and then you take care of the baby. Ako naniniwala ko, isa ka ng ina. Tama. Kasi ano na yan anong tawag sa'yo, di ba? Ina ka na. From that very moment, 'di ba? Na itong baby ko, na-conceive na siya, nabuo na siya. Ito dadalhin ko to. I make this decision na aalagaan ko tong baby to. Minsan nga kahit hindi ka nagdedesisyon na aalagaan mo siya, ina ka na Kaya kailangan mag-alaga ka na ng sarili mo, 'di ba? At maraming definition ng isang ina. Yan. Hindi lamang na meron kang anak na nanggaling sa iyong sinapupunan. Ina ka na. Ina ka na. Si Marie ay isang guro. Yes. So doon pa lamang pwede mo nang masabi na ina ka kasi ikaw ang nag-nurture sa mga batang yan. 'Di ba? Doon din ang pupuntahan ko, Reggie V, na sana ito ang maging mas malaking diskusyon tungkol doon. Na parang, well, you may not have been a mother physically. As in talagang yung lumuwal, nagbuntis ka ng 9 months. Pero the fact, tulad nga na sabi mo, isa kang ina sa school. Sa pamilya, 'di ba? I mean, sa pamilya, totoo. May instances na you have to step up and be a mother. Totoo. 'Di ba? Na kailangan mo maging isang ina sa pamilya nyo kahit itong mga batang to o kahit yung mga taong nasa paligid mo, mga hindi mo anak physically. Tsaka isa pa, siguro isipin mo na rin na lahat ng bagay sa mundo, may rason talaga yan Oo. Sa pagkakataong ito sa nangyari sa buhay mo, Marie, you're still blessed. Isipin mo palagi na you are still blessed because number one, na-experience mo kung paano magbuntis. Kasi na sinasabi ni Mrs. Reggie V, na-experience ko kung paano magbuntis. Pinagdasal ko yan na sana ma-experience ko kung paano magbuntis. Hindi nga lang naging isang ina na 100% na sa aming sariling anak. Pero, na-experience niya how it is to bear a child. Yes. And okay lang bang tanungin ko kung hanggang saan umabot yung pregnancy ni Mrs. Reggie? Hanggang 7 months. So, halos pareho. Feeling ko nga baka siya tong sumulat. Baka siya nga sumulat. Joke lang. Ma-text nga. Mars, ikaw ba to? Sandali. Habang ikay nag-ano sa mall. Oo. Ikaw, pero at least yung presentation sa'yo dito, binago man niya IT professional, pero ang bait, ang loving, ang caring ng asawa. Magaling din naman ako sa computer. Di kaya ako yan? Hindi siya, alam mo, hindi siya to. Hindi siya to. Mabait na asawa.
Kasi naalala ko may sinabi doon yung asawa niya eh. Oh, sige, go. Sabi niya, nung umiiyak na at nakarelate talaga ako doon, yung tipong umiiyak na yung girl, itong si Marie, sinabi nung lalaki, namatayan din ako. Namatayan din ako. Oo. Okay, so how did you feel nung nangyari yun sa inyo? Sinabi ko din yun sa kanya eh. Oo. Yung exact words na yon. Na during the time na, sige, iiyak mo lang yan, pero gusto kong isipin mo na hindi lang ikaw ang nagadala ng problemang yan. Ako din, namatayan din ako. Doon siguro nagkaroon siya ng realization na, ay oo nga, hindi nga ako nag-iisa. Dahil pareho naman kami. So, dapat ganun lang po. At syempre, yun na nga, sa lahat ng nangyayari sa buhay ng isang tao, lahat yan may rason. Maaaring hindi mo pa magets ang reason kung bakit nangyari yan. I'm sure matagal bago makapag-move on. Dahil in our case, ako, nung sinabi ko, nung siya during the time na siya talagang nagluluksa, sinuportahan ko siya, pero after yung pagluluksa niya, ako naman, mas matagal yung process ko, mas matagal yung sa akin. Oo. And eventually you will come to terms with what happened, and maaaring, Marie, kung nakikinig ka ngayon, maaaring hindi na kayo magkaroon ng anak. Yes. O maaaring hindi ka na magbuntis. Masakit, mahirap tanggapin, pero believe me, eventually magkakaroon ng acceptance. Kasi in our case, nagkaroon kami ng acceptance. Although we're still young, ha? Oo, kasi bata pa kayo ni Mrs. Reggie V. Bata pa kami, pero at this point in time, accepted na namin na ito yung sitwasyon. Ito yung sitwasyon. At wag na lang. Hindi na. So kumbaga, kayong dalawa, gumawa na kayo ng desisyon na hindi na kayo magta-try ulit. Hindi na. Oo. Parang kasi pag tipo bang pang every month of every year, try, wala nangyayari and everything. Darating sa punto na, bakit ba natin nilalagay yung sarili natin sa ganitong klaseng sitwasyon na every time na magta-try tayo, hindi natutuloy. So every time, we're always setting ourselves up for failure. Kumbaga, na masakit lang. So, tanggapin na lang natin, accept na lang natin talagang hindi para sa atin. And with acceptance, 'di ba, comes openness. Ito gusto kong idugtong to Sa lahat ng aspeto sa buhay. Pag meron ka nang tinanggap, hindi na ako pakakasalan ng lalaking 'yon. Or hindi ko na makukuha yung posisyon na yan sa kumpanya. Or tinanggap ko na, lipas na yung oportunidad ko para sa isang bagay na to. Pag may inaccept ka na, magkakaroon ka ng openness. Totoo. Openness tungkol saan? Sa iba pang mga options sa buhay mo. Totoo. 'Di ba? Yun ang gusto ko sabihin sa iyo, Marie. Acceptance is a long process. But when you get to that point na you accept what happened, you will be open to other things, to options. Ano ang naging option ninyo ni Mrs. Reggie V? Ano yung nakita mong... So, just enjoy life na kaming dalawa lang. Exactly. Na kaming dalawa lang talaga. I mean, we can travel na kami ng dalawa. Hindi namin iisipin na, kamusta na si Bagets? So, pa kami ng bagay. I mean, ganun talaga We just have to accept yung buhay na ganun talaga. Na kami ng dalawa na lang talaga. At meron kaming mga mahal sa buhay, mga papangkin na tinuring na rin namin mga. Although for other people, maaaring ang sagot is to adopt. But in our case, we don't want to adopt. Pero siguro mas maganda, I would recommend for those who are willing, why not? Why not? Hindi, at saka hindi. Kanya-kanya rin yan Kasi ang pag-a-adapt, isang malaking desisyon yan. So, ang sinasabi ko, katulad nga ng ginawa ni Reggie V, yung options niya, naging open siya sa ibang mga bagay. Kasi totoo naman kaya nung nagsama kayong dalawa, ni Mrs. Reggie V, ang una nyo namang intensyon, pag nagsasama ang lalaki at babae, ay isa't isa. And maybe God is saying na you are for each other. Diba? I mean, He is definitely saying that. So, kumbaga, ikaw, be open to the idea na talagang ito na, openness na talagang kaming dalawa, we will enjoy life together. Meron pa rin naman kaming pwedeng pagbiyayaan ng pagmamahal na bata. Like you said, ang dami mong, isa kang daddy sa mga pamangkin mo. Diba? I mean, you may not be their legal daddy. Right. Pero yung pagmamahal mo na pwede mong ibigay sa isang bata, nandoon. Nandoon, diba? oo. And at siguro kung dumating sa puntong hindi mo gusto magbigay ng pagmamahal sa ibang bata, okay lang. Okay lang yun. Kasi wala naman pumipilit sa'yo na maging magulang Totoo. Diba? Totoo pero yan. kunyari, uhaw ka, gusto mo talaga ng bata. Meron akong friend, ganun ang ginawa niya. Hindi talaga at siya, kahit sabihin nilang gagawa ng paraan si Lord, hindi na talaga kasi yung buong matres niya tinanggal na. So siguro naman, si Lord na ang nagsabi, hindi na talaga physically, pwede. Hindi na pwede. Wala ka ng bahay bata. Pero alam mo, may sasabihin ka ba? Ang dugtong ko lang doon, dahil yun ang ginawang desisyon ni Lord sa kanya. Na wala na talaga She can't have kids.
biglang nagkaroon ng opportunity na merong isang baby na walang mag-aalaga. Sa Siya ang kumalinga. See? And Oo. now, she's working on the papers. Nanay na siya nung baby girl na yun. At naku, magba-birthday. Ayoko lang ibunyag, no? Pero magba-birthday this year. And grabe, bongga. 2 years old na si baby. I've Correct. never seen them happier. So ako parang, wow, laging merong options for you eh. Diba? Totoo. At hindi mo kinakailangan magpa-apekto sa mga sinasabi ng ibang tao. Kasi yung sa part ng storya na nung ililibing na nila yung bata, kasi ganun kami, from the hospital, dinala na lang namin sa, kami nga eh, kami yan eh. Oh. Dinala namin sa church para lang mabendisyonan and then diretso na sa sementeryo, na wala nang burol-burol. Siyempre, hindi naman during that time, pero may mga nagsasabi na, mag-try na lang kayo. Baka talagang hindi pa napapanahon, baka in due time, baka meron din yan, or mag-ampon na lang. Marunong pa kayo sa amin, no? Parang tigil, nakakaano din yung gano'n na sana po maging sensitive naman tayo na especially pag mga ganyan, may mga nagtatanong pang kamag-anak at kaibigan na, magka-try pa ba kayo? Kaya magkakaanak? Nagkaanak na ba? Pwede ba? Parang, siguro mas maganda kung bilang kung tayo may mga kaibigan po tayo ng mga ganyan, sana medyo hinay-hinay lang din syempre sa pagtatanong dahil minsan nakakarindi, Miss Emma. Oo. I get it. Kasi nga, sabi nga ng friend ko sa akin, ang dami daw nagsasabi sa kanya, magtiwala kay Lord, magtiwala ka. Sabi niya, wala na nga akong matres eh. Okay na nga ako kay Lord, nag-usap na kami. Diba? Kumbaga ang kanya, hindi na talaga kaya. So siya, on her own, kumbaga ako naman, nagigets ko naman yung mga, kasi sa Pinoy, likas yung ganyan, yung try lang. They mean well, di ba? Maganda naman ang intensyon ng mga taong nagsasabing, intindihin mo na lang, try uli. I mean, maganda naman ang intensyon nila. Pero siguro, konting sensitivity din na minsan ang tao, sabihin mo na lang siguro pagka ganyan, I understand, baka masakit to isa inyo. Andito lang ako. Di ba? Yun ang pinaka-the best sabihin sa isang taong may pinagdadaanan. Pwede mong sabihin sa kanya na kung meron kung may magagawa man ako, andito ako. Andito ako. That's the best thing you can say eh. Tama. Kesa yung, ano yung ginawa mo? Ikaw kasi hindi ka nag-alaga. Ay, naku kasi ganito ka. Naku, mag-try na lang kayo uli. Totoo. Sarap sapukin naman. Diba? Nagigets ko naman na gusto mong tumulong. Pero pagka ganon, sabihin mo na lang doon sa tao. Kung kailangan mo ako, dito lang ako. Kailangan mo na rin. Alam ko you're hurting. Alam ko. But of course, diba? Itong mga taong to, they mean well. Hindi Hindi nga lang nila masabi ng maayos. Diba, kunyari, kaya na lang, tahimik na lang kung wala kayong masabi maganda. True. Just me. Ako nga meron akong my best friend, my cousin, nagkaroon ng cancer. Ang dami daw nagsasabi sa kanya ng, alam mo, ganyan. Ang gusto niya sabihin, guys, yung parang ang best thing daw sabihin sa isang tao na may pinagdadaan ng malalim is just to tell them, andito lang ako kung kailangan mo ako. Alam kong may pinagdadaanan ka and alam kong masakit yan, pero nandito lang ako. Yun lang ang masasabi. Yun lang naman kasi pwede mo sabihin eh. Diba? Hindi ka pwede man sisi, hindi ka pwedeng kasi, diba, magbigay ka ng isang damukmuk na suggestion. Type ba niya yung mga suggestion mo? Correct. Oo. Tsaka yung mga, kasi naman. Ay, nako. Masyado ka kasing pabayas sa pagkain mo. Tayo ka kasi ng tayo. Naka-heels ka kasi. Naka-heels ka kasi. Oo. Kasi naman, bakit ka pa naglalaba? I mean, hindi. Nagigets ko naman Gusto nyo naman tumulong. Pero, siyatap na lang. Pero alam mo yun na nga, sinasabi natin palagi, pag na-reach mo na yung acceptance, nalampasan mo na ang lahat ng yan. Yun ang pinakahuling phase ng ng grief. Or nung dying. Siyempre, yung denial, yung anger, tas bargaining, depression, and then yung last phase nun is acceptance. Pag meron ka ng acceptance, napagdaanan mo ng lahat, winner ka na. True. At saka dun ka na magiging open sa iba pang tulad, ulit ako, pero totoo dun ka magiging open sa kung ano man ang nandyan sa buhay mo. Marirelish mo tuloy yung, hindi kami dalawa magkasama, masaya, diba? Kumbaga, makikita mo merong mga dahilan. Okay, mga hugot. Sino mauna? Ikaw ako? Ako na muna. Go. Ang aking hugot para sa araw na ito, sa ating storya ni Marie, sa lahat ng mga unos na dumadaan sa ating buhay, may dahilan. Sa bawat sakit, may pag-asa. Sa bawat lungkot, may saya. Sa bawat galit, may pagpapatawad. Sa bawat mga tanong na hindi masagot, may pagtanggap. Basta't may tiwala sa Panginoong may gawa. Ay, gusto ko yan. Okay, magtiwala lang. Magtiwala lang. Ito sa akin ha.
Sinabi na natin to kanina pero uulitin ko. Hindi mo kailangang manganak para maging isang ina. Dahil ang kahulugan ng salitang nanay ay mahahanap rin sa pag-aruga, pagkalinga at pagmahal sa taong katuwang mo sa pagbuo ng pamilya. Sa iyong asawa. Ay! Diba? Remember, Panalo, ganda, you're ganda. still being a mother that way. Salamat, Miss Oh, M. in fairness, ginandahan ko ngayon yung hugot ko kasi Mother's Day. Oo. Last week ko pa yan plinan. Kasama niyo si Miss M, ang inyong Queen of Hearts. At ang inyong King of Hearts, Reggie V. Keep it here sa MOR 101.9, My Only Radio for Life.